Magandang umaga, ngayon ay August 5, 2026 at narito ang update ukol sa monitor natin na si Bagyong Maymay. So kaninang 2 a.m. si Bagyong Maymay ay nag-intensify into a tropical storm and sa ngayon naman po napanatili pa rin ito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa line 170 kilometers west of Bacnotan, La Union. Taglay nito yung lakas ng hangin pa din na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Westward po yung pagkilos nito ng mabagal. Sa kasalukuyan medyo nagwo-wobble pa po or nagiging paiba-iba pa yung pagkilos nito. But generally, nakikita po natin na eastward yung magiging movement niya or patungo siya dito sa ating landmass. And sa ngayon po, dahil medyo malapit na yung sentro nito and also patungo din siya sa ating landmass, nakakaranas na din po ng bugso ng malakas na hangin itong malaking bahagi ng northern Luzon, lalo na dito sa may Ilocos region and also yung ibang areas pa po ng Cordillera Administrative Region. Kaya naman pagiging alerto po para sa ating mga kababayan dahil yung ganito pong kalakas na hangin na dala ni Bagyong Maymay, posible pa rin magdulot ng mga minor damages or minimal damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. And bukod din po dito, makakaranas pa din or patuloy pa din makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan itong malaking bahagi ng northern and central Luzon, dala pa rin po ni Bagyong Maymay. So again, pag-iingat pa rin po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan. And bukod din po dito kay Bagyong Maymay, patuloy pa rin natin minomonitor yung bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ang typhoon na may international name na Dolphin. Huli pong namataan ang sentro nito sa line 1,765 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 190 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. So ngayon, wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Malayo pa po ito sa ating landmass. But hindi po natin nire-rule out yung possibility na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. But nakikita po natin na likely yung scenario natin is magiging generally west-northwestward yung movement niya at posibleng dumaan lamang siya dito sa may Hilaga or sa north ng northern boundary ng PAR. And nakikita po natin yung closest niya dito sa ating area of responsibility is tomorrow, but yung closest niya po dito sa ating landmass, particular na dito sa may Batanes area, is between Thursday and Saturday. So nakikita po natin kapag nagpatuloy siya sa movement niya dito sa may northern boundary ng PAR, sa north ng northern boundary ng PAR, dahil medyo may kalakihan din po yung sakop nito kahit nasa labas po siya ng ating area of responsibility, posible pong mahagip niya itong area ng Batanes. So sa mga susunod po na araw, likely bukas, posible po tayong magtaas ng wind signal number 1 for the area of Batanes. Dala naman po ng bugso po ng malalakas na hangin na dala ni Bagyong Dolphin yung nandun po sa kanyang periphery. And sa ngayon po, itong dalawang weather systems din natin ito, nai-influence na din po nito yung habagat na nakaka-apekto naman dito sa may bahagi ng Southern Luzon and Visayas, lalo po dito sa may western sections ng mga areas na ito. So, yung habagat naman po, nagdudulot din ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Calabarzon, Mimaropa, at dito pa sa western Visayas. And also, expect din po natin sa mga susunod na araw, kapag mas kumilos pa itong si Bagyong Dolphin, dito po sa may ng northwestward is mas ma-enhance niya po yung habagat. So again, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagulan na ating mararanasan for most of Luzon ngayon po and sa mga susunod na araw or likely this coming weekend. So again, pag-iingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan para po dun sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And base naman dito sa ating latest forecast rock analysis ni Bagyong Maymay, so generally, eastward po yung pagkilos nito patungo po dito sa ating landmass. So, nakikita po natin, likely mamayang gabi or bukas ng early morning, maglalandfall po ito between dito sa area, either sa Ilocos Sur or sa La Union po. And nakikita natin na tatawirin or tatahakin po nito, dadaan nito dito sa may northern Luzon
area. In terms of intensity naman, bago po ito mag-landfall, mamaintain niya yung kanyang tropical storm category. But after niya po mag-landfall, either dito sa Ilocos Sur or La Union area, is magda-downgrade siya into a tropical depression. And habang dumadaan po ito dito sa ating landmass, posibleng mas humina pa po ito at maging isang ganap na low pressure area na lamang. So again, dahil nga po malapit na ito dito sa ating landmass and ina-expect natin na dadaan din po ito mismo sa ating kalupaan, itong malaking area ng Ilocos region, maging itong bahagi din ng Cordillera Administrative Region, maging yung northern portion po ng Central Luzon, makakaranas po sila ng mga bugso ng malakas na hangin na dala nito ni Bagyong Maymay. Kaya again, pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. And sa ngayon po, kaugnay ng mga hangin na dala ni Bagyong Maymay, may nakataas po tayong wind signal number 2 sa central and southern portions ng Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. At ang signal number 1 naman po natin nakataas for the rest of Ilocos region, rest of Cordillera Administrative Region, maging dito din sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, sa northern portions ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, maging sa northern and central portions ng Aurora. So possible pa rin po yung mga minimal na damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya pag-iingat at pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. Bukod naman po sa mga dalang hangin nito ni Bagyong Maymay, possible din po na makaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot naman ng habagat at yung periphery ni Maymay at most of Luzon at Visayas, maging yung ilang bahagi din po ng Mindanao today hanggang Friday. Para naman po sa mga pag-ulan, patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan yung malaking bahagi ng Luzon. So possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa La Union, Pangasinan, Zambales at Benguet, while 50 to 100 naman dito sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at sa bahagi din po ng Bulacan. So ito po ay dala ni Bagyong Maymay, while possible din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Dala naman po ito ng habagat. So likely po yung mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa malalakas po na pag-ulan. Kaya again, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Kahit po yung mga areas natin is hindi prone sa mga flash floods and landslides dahil din po patuloy po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan simula ng mga nakaraang araw, is posibleng saturated na din po yung ating lupa. Kaya pagiging alerto po para sa mga kababayan na may ina-expect po tayo na mga hanggang sa malalakas na pag-ulan. While dito naman po for tomorrow, expect pa rin natin patuloy pa rin yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Sur, La Union at Benguet, while 50 to 100 millimeters naman sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bataan at sa area din po ng Bulacan. While possible din po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro. Dala naman po ito ng habagat, and 50 to 100 sa Cavite, Batangas at sa area po ng Antique. By Friday naman, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, ngunit dala na lamang po ito ng habagat. Likely po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa bahagi din po ng Antique. So again, dahil po patuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa malaking area po ng Luzon, lalong-lalo na sa western sections, is pagiging alerto po para sa ating mga kababayan dahil may mga banta po tayo ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot po nito ni Bagyong Maymay, and sa mga susunod na araw ay dulot po ng habagat po lalo, kapag ito ay in-enhance na din lalo ni Bagyong Dolphin. So sa ngayon, meron din po tayo nakataas na gale warning sa western seaboards po ng northern Luzon, particular na yan sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. So hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin po yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.
At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.usd.gov.ph. Para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm or rainfall advisories, bisitahin po ang aming website panahon.gov.ph at maaari din pong i-download yung aming Panahon app sa ating App Store sa ating mga mobile phones. Again, yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.